Walang kapayapaan sa gitnang silangan. Nakikita natin ang alanganin at marupok na paghinto na puno ng kondisyon, salungat na mensahe at matinding kawalan ng tiwala. At ito ang susi sa lahat ng nangyayari ngayon at sa mga naddaang oras. Magandang araw, ako si Ari. Diretsong papasok tayo dahil maraming kalituhan sa tigil putukan sa Iran, bagong tigil putukan sa Lebanon at muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Sa unang tingin, parang kalmado na ang lahat. Nakamit ni Trump ang isang malaking diplomatikong tagumpay at na ang rehiyon ay pumapasok sa isang bagong yugto. Pero kapag tiningnan mo ang mga detalye, mas komplikado talaga ang realidad. Unang dapat maintindihan, nitong huling 48 oras sinikap ng Washington pagsabayin ang ilang issue. Panatilihing buhay ang tigil putukan sa Iran at pigilan ang putukan. Kasabay nito, magbigay ng senyales sa mundo na ang krisis sa langis at sa transportasyong pandagat sa Hormuz ay nagsisimula ng humupa. Hindi sabay-sabay umuusad ang tatlong bagay na ito at magkaiba rin ang antas ng katatagan nila. Simulan natin sa Libano dahil ito ang isa sa pinakamahalagang balita. Ang Israel at ang Libano ay pumasok sa isang tigil putukan ng 10 araw gaya ng inianunsyo kahapon. Nagsimula ito eksaktong hating gabi sa pagitan ng ika-16 at ika-17 ng Abril. Ang kasunduang ito ay direktang itinulak ng Estados Unidos matapos ang mga pag-uusap ni Donald Trump kay Netanyahu at sa Pangulo ng Libano na si Joseph Aoun. Ang ipinahayag na layunin ay pababay ng tensyon sa hilagang hangganan at magbukas ng espasyo para sa mas malawak na negosasyon. Pero kailangan nating maghinay-hinay at basahin ang maliliit na detalye para maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin nito sa aktwal na sitwasyon. Nangako ang Israel na hindi magsasagawa ng opensibong operasyon sa Lebanon sa loob ng 10 araw. Hindi isinuko ng Israel ang karapatang ipagtanggol ang sarili. Ibig sabihin, kung may matukoy na napipintong banta, isang paglulunsad, paglusot o paghahanda ng operasyon ng Hezbollah, malaya pa rin silang umatake. Dagdag pa rito, sinabi ni Netanyahu na hindi pa atras ang mga puwersa ng Israel mula sa timog ng Lebanon at mananatili pa rin ang isang bahagi ng teritoryo ng Lebanon na kontrolado nila. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong hindi pa talaga umaatras ang Israel o tuluyang isinasara ang labanan kundi pansamantalang itinitigil lang ang ilang sagupaan. Dito makikikita ang malaking kakulangan ng kasunduan dahil hindi nito tahasang inuutos ang pagdidisarma ng Hezbollah. Uulitin ko ito dahil malamang ito ang pinakamahalagang punto sa buong pagsusuri na ito. Hindi talaga pinipilit na buwagin ng Hezbollah. Ang malinaw lang ay dapat gumawa ng hakbang ang pamahalaan ng Lebanon kasama ang internasyonal na suporta para pigilan ang mga pag-atake. Tanging opisyal na puwersa ng Estado ng Lebanon lang ang dapat responsabal sa pagtatanggol ng kanilang soberanya. Pero ibang usapan ang isulat ito sa papel at ibang usapan ang gawing realidad ito. Sa timog ng Lebanon, kung saan sa loob ng maraming taon ay nagtayo ang Hezbollah ng mga infrastruktura, mga lagusan, mga imbakan. Dito sa Israel, maraming tao ang hindi natuwa kundi nainis sa balitang ito. Sa hilagang Israel, may mga alkalde at leader na nagsabing pakiramdam ng kanilang komunidad ay muling pinagtaksilan. Inatake ng oposisyon ng gobyerno, sinabing nagkaroon muli ng tigil putukan dahil bigong gawing matatag na pampulitikang resulta ang lakas militar nila. At lampas pa sa politika, ang paulit-ulit na nararamdaman ay ito. Kung hindi talaga mawawala ng armas ang Hezbollah, hindi mawawala ang banta kundi pansamantalang natigil lang. Sa katunayan, sa Israel ay may napaka-skeptical na pananaw tungkol sa buong kabanatang ito. Ayon sa mga survey ngayon, malaking bahagi ng publiko ang tumanggap sa tigil putukan kaugnay ng Iran na may emosyon ng kawalang pag-asa, kalituhan at galit. Sa Lebanon, pakiramdam ng marami ay natigil pero hindi talaga nasolusyonan ang ugat ng problema. Pero bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho.
simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Sinabi ng hukbong sandatahan ng Israel na nananatili silang nasa pinakamataas na alerto at handang bumalik sa labanan sa Iran at Lebanon kung hindi mapalawig o bumagsak ang tigil putukan. Malaki na ang sinasabi nito. Kapag ang hukbo ay nagsasalita tungkol sa marupok at pansamantalang tigil putukan, ibig sabihin ay walang naniniwala na tapos na talaga ito. At para mas maintindihan, ang nangyari sa lugar ay hindi naging larawan ng kapayapaan. Ilang oras bago ang tigil putukan, nagpaputok ng rocket ang Hezbollah sa Israel at gumanti naman ng Israel ng mga pag-atake buong araw at gabi. Gabi hanggang sa pinakahuling sandali bago tuluyang ipatupad ang kasunduan. Iniulat ng FBI na may insidente sa Timog Lebanon kung saan isang munisyong ipinakawala laban sa isang pinaghihinalaang estruktura ay aksidenteng bumagsak malapit sa puwersang Israeli pero walang nasaktan. Ibig sabihin, kahit may tigil putukan, matindi pa rin ang tensyon sa lugar. Isang pagkakamali, maling kalkulasyon o udyok ay sapat para muling sumiklab ang lahat. Ngayon, pumunta naman tayo sa kipot ng Hormuz na puno rin ng propaganda at kalituhan. Inanunsyo ng Iran na bukas ang kipot sa trapikong pangkalakalan ng tigil putukan. Tinanggap ito ng mga merkado bilang isang malaking balita kaya bumagsak ng malaki ang presyo ng langis ngayong araw ng Biyernes. Iniulat ng Reuters ang pagbaba ng humigit kumulang 13% na malinaw na senyales na tinanggap ng merkado kahit pansamantala ang ideya ng pagbaba ng tensyon. Kailangan nating klaruhin, hindi pa normal ang Hormuz. Sabi ng Iran, pwedeng dumaan ng mga barkong pangkalakalan pero may kondisyon. Dapat nilang gamitin ang mga rutang ligtas ayon sa Iran at i-coordinate ang pagdaan sa autoridad pandagat ng Iran at Revolusyonaryong Gwardiya ng Iran. Hindi pinapayagan ang mga barkong militar, kaya bukas ang kipot pero kontrolado pa rin ng Iran. At malaking pagbabago ito dahil hindi natin pinag-uusapan ang ganap na malayang paglalayag, kundi isang bahagyang pagbubukas na binabantayan at may kondisyong pampulitika. At idagdag pa ang isa pang mahalagang detalye. Ipinapakita ni Trump ang sitwasyong ito bilang malaking personal na tagumpay. Sinabi niya na ang Iran sa tulong ng Estados Unidos ay inaalis ang mga minang pandagat sa kipot ng Hormuz. Sinabi rin niya na pumayag na raw ang Iran na hindi na muling isasara ang kipot. Nagpahayag siya laban sa OTAN, sinabing nag-alok sila ng tulong noong hindi na kailangan at naging walang silbi nang sila'y kailanganin. Nagpasalamat din siya sa Arabia Saudita, Emiratos, Qatar at Pakistan sa kanilang papel sa prosesong ito. Si Trump ay sinusubukang hubugin ang salaysay na para bang pinilit ng Washington ang lahat na kumilos at naresolba ang krisis ng may otoridad. Yan ang nakasulat sa papel. Iyan ang diskursong inilalatag na yon. Isa pang sensitibong usapin. Kahit binuksan ng Iran ang Hormuz sa komersyal na trapiko, ang Estados Unidos ay Estados Unidos mantiene el bloqueo naval. Pinanatili ng Estados Unidos ang presensya nito sa mas malawak na bahagi ng Iran. Buhay pa rin ang tensyong estratehiko. Nabawasan ng isang bahagi ng problema pero hindi nawala ang balangkas ng presyon. Sa ibang salita, mas nakakahinga na ng kaunti ang mundo pero nananatiling nasa matinding presyon ang Iran. Kung magkaproblema ang negosasyon, maaari muling gamitin ang Hormuz bilang barahan ng NATO sa banta. Sige, Todo esto entonces nos lleva directamente sa panig ng Iran. Seryoso ang mga sinasabi ni Trump. Sabi niya, pumayag na raw ang Iran na itigil ang pagpapayaman ng uranium o handang isuko ang pinagyamang uranium nila bilang bahagi ng kasunduan. Nagulat ang Reuters na sinabi ni Trump na kukunin muli ng Estados Unidos ang uranium sa tulong ng Iran. Pero mula sa panig ng Iran, mas malamig ang naging tugon at ilang opisyal ang itinanggi na may ganitong kasunduan na. Kaya ang tamang gawin dito ay sabihin na wala pang matibay at kapwa kinikilalang kumpirmasyon na ang issue sa nuclear ay naresolba na. May aktibong negosasyon, optimistikong pampublikong mensahe mula Washington at labis na pag-iingat mula Iran. Lubos nitong binabago ang pananaw sa lahat ng ito.
Kung walang matibay na kasunduan sa uranium, pagpayaman nito at mga garantiyang panghinaharap, nangangahulugan ito na maaring bawiin pa rin ang tregwa sa Iran sa politika. At kung mabawi ang tigil putukan na ito, otomatikong muling mapapasok sa panganib ang prente sa Lebanon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tinig sa Israel ang nakikita ang tigil putukan sa Lebanon hindi bilang isang sariling desisyon tungkol sa Hezbollah, kundi bilang bahagi ng mas malaking negosasyon na pipipilan nila. Kaya nagdudulot ito ng maraming kabutihan. At ito ang susi na madalas hindi na ipapaliwanag ng karamihan. Ang tigil putukan sa Lebanon ay maaring nagpapababa ng ingay ng putukan, pero hindi nito kinakailangang nalulutas ang estratehikong problema ng Israel sa Hilaga. Me refiero a su frontera. Dahil sa bansa ng Lebanon, patuloy pa ring umiiral, patuloy na armado, patuloy na nasa loob ng komunidad sa timog ng Lebanon at bukod pa rito, ang Israel ay patuloy pa ring nasa loob ng teritoryo ng Lebanon. Delikado talaga ang kombinasyong ito. Kaunting spark lang, muling sasabog ang digmaan. Isang rocket, isang paglusot, isang maling interpretasyon o isang pressure mula sa Iran sa Hezbollah at pwedeng magkagulo agad-agad ang lahat ng ito. Ngayon, may mga palatandaan na ang reyon, kahit ilang oras, ay sinusubukang muling makahinga. Sa Israel, sinusubukan ng bumalik sa normal. Iniulat na may ilang lugar sa Hilaga na magbubukas muli sa bisita, pero may nananatiling sarado. Maliit man ang balitang ito, simboliko ito dahil ang muling pagbubukas ng mga parke, ruta at lugar sa Hilaga ay nagpapahiwatig na nais ng bansa na bumalik sa normal na pamumuhay. Magkakaiba ang pagbubukas ng ilang lugar at pakiramdam ng tao na wala ng panganib. At sa ngayon, ang pakiramdam ng seguridad ay hindi pa talaga ramdam. Sinusubukan ng mga tao bumalik sa normal, pero malinaw sa kanila na maaring muling sumiklab anumang oras. Kaya ano nga ba talaga ang napagpasyahan sa nakalipas na 48 oras? Una, na nagawa ng Washington na mapigilan pansamantala man lang ang dalawang front ng sabay, ang sa Lebanon at ang sa dagat. Pangalawa, ibinibenta ni Trump ito bilang tagumpay sa diplomasya. Ipinapakita ang sarili bilang nagbukas ng Hormuz. Obligó a la tregua en el Líbano. At nailapit ang isang kasunduang nuklear sa Iran. Kung sasabihin sa ganitong paraan, yun talaga ang realidad. Pang-atlo, sa aktual na sitwasyon, maraming puwampa dahil hindi na disarmahan ng Hezbollah, hindi umatras ang Israel sa timog Lebanon, pinananatili ng Estados Unidos ang presyon sa Iran at hindi pa natatapos ang usapin nuklear. At dahil dito, ang malaking tanong ay hindi kung mas kaunti ang putukan na yon kaysa kahapon. Ang tanong ay kung kaya bang mapanatili ito. Ang basa ko, base sa mga sinasabi dito sa Israel, sa posisyon ng hukbong sandatahan at sa mga bitak ng kasunduan ay nananatiling hindi matatag ang sitwasyon. Oo, posible pang tumagal ang tigil putukan ng ilang araw o hanggang 1 o 2 linggo pa. Posible rin na mapalawig pa ito, pero posible rin na biglang mabigo dahil ang mga ugat ng sigalot ay hindi naman nawala, kundi naantala lang. Ang kinabukasan ng tigil putukan ay nakasalalay sa 3 bagay. Una, kung papayag ba si Hezbollah na manatiling tahimik kahit hindi pa nadisarmahan. Pangalawa, kung pipiliin ng Israel na tiisin ng kalabuan ng ilang araw pa nang hindi muling umatake ng matindi. At pangatlo, kung ang mga pag-uusap sa Iran ay magdudulot ng tunay na resulta at hindi lang pampulitikang pahayag. Kung isa man sa 3 haligi na ito ay pumalya, magsisimulang umalog ang mesa. Magsisimula ring manghina ang tigil putukan. Kung 2 ang pumalya, babagsak na talaga ang mesa. Ibig sabihin, babalik tayo sa digmaan. Dito sa Israel, malakas ang hinalang ito. Maraming nakakaramdam na hindi ito katapusan, kundi pansamantalang paghinto lang na parang pahinga na di maintindihan. Isang pansamantalang paghinto na maaring kapakipakinabang, kailangan o di maiiwasan, pero pansamantala pa rin. At ang tanong ay nananatiling simple. Nakikita ba natin ang simula ng totoong pagbaba ng tensyon? O ito lang ba ay isang pahinga bago ang susunod na banggaan? Wala pang sagot sa tanong na yan, pero malinaw na hindi pa nakakalabas ang gitnang silangan sa unos, pumasok lang ito sa isang napakarupok na yugto ng katahimikan. Mahalagang mag-subscribe ka sa channel, i-activate mo ang kampanita para malaman mo kapag may bagong video akong ina-upload at huwag kang aalis nang hindi nag-iiwan ng like. Kita-kits!